Hey guys, welcome sa aking first ever episode ng aking podcast and this is The Encounter and ngayon ay very special tong episode na to dahil special yung tao na aking makakasama and of course, walang iba kundi ang aking wife, Kits. Welcome! Welcome to me. Thank you for saying yes sa first episode ng ating podcast. Of course. Ang alam ko kasi may bayad. So since ngayon ay 2026, ang dami nating mga goals and plans sa buhay. But what I want to ask is that, ano yung isang bagay na you are grateful for this 2026? Doon ako grateful for yung relationship ko pa rin kay Lord. That it's still here. God didn't give up on me. Wow. So speaking of yung relationship kay God, kasi hindi naman siya matik eh. Because of course, we've been through a lot sa life natin and for most of us, hindi naman siya agad-agad na parang nagkaroon tayo ng relationship kay Lord, nagkaroon tayo ng hope kay Lord, nagkaroon tayo ng trust kay Lord. So since this is The Encounter, I want to ask, who was Kits before nung growing stage ng buhay niya? Sobrang sakto nitong episode kasi uso yung 2016, 2026 ngayon, di ba? Yung maglalagay ka ng throwback photos or who you were before 10 years ago. Di ba it was 2016 nung a lot of things had happened to me. But it was also that year when I finally encountered Jesus. April that year nung I turned 18. Mm-hmm. Tapos, that's when I said to myself kasi na pag nag-18 ako, basta ang pangarap ko lang makapagtrabaho na agad. Okay. So, inayos ko na yung resume ko. Tapos, yung pinaka parang job talaga na nasa mind ko nun is BPO industry. Kasi at that time, ewan ko kung yun ba yung kasagsagan ng yun yung in demand. Oo, call center. Yan yung mga work before. Tapos parang nasa isip ko nun, mataas sahod, mas mataas kesa sa ibang mga employees, ganun. So sabi ko, okay, so mag-apply ako and then andun ako in terms of career, in terms of my relationship, that's where I am. Nakapasok ako dun sa call center agency na yon, call center company. And then I started working as an 18-year-old. Parang I was trying to discover a lot of things in life. So, ibig sabihin na yung life mo before 2016, yung pinaka parang dream mo lang sa buhay is makapagtrabaho dahil 18 ka na. And yun nga, yung parang pinaka gusto mong work before is yung call center. Parang ang nasa isip ko lang talaga nun makapagtrabaho, sumahod. Okay. Kaya siguro nung nag-start na akong nag-earn ng money, which yun nga, at that time, being an 18-year-old, in a call center company, parang sobrang laki na nung perang yun. Tapos, nakatira pa ako sa parents ko, and hindi naman nila ako inaobliga magbigay. And ang kapal din ng mukha ko para hindi magbigay. So, parang gusto mo lang makapag-provide sa self mo? Oo, parang ganon. Parang, pang ano ko sa sarili ko, pang... Support. Oo, siguro, pang tustos ng mga luho, ganon. Ayun, hanggang doon lang yun naisip ko. And I think that was the time when I had so many questions din talaga in mind. Kamusta yung experience working sa BPO company? It was hard. But I worked for only 5 months. Kasi net shift ka, di ba? Oo. Graveyard. So, mahirap, pero parang at that time, I felt like it's a new world for me. Mm-hmm. I met friends. Marami akong mga katrabaho na naging kaibigan. Let's say. Per se. Pero dun ako mas na-invite into vices. Vices, for example, ano yung mga vices na yun? Alak, inom ng alak. Well, before entering that job, I was already vaping. Pero dun ko mas natutunan mag-yosi. Vaping, so yun yung mga taon na na-introduce pa lang yung vaping, di ba? Oo. Parang ano pa siya talaga nun. Konti pa lang yung mga nagve-vape doon. And
those were the vices I had. Vices, relationships. So, in short, parang dun napupunta lahat ng sahod ko din. So Kasi, parang, yan nga yung parang inisip mo sa sarili mo na makapag-provide sa sarili mo and somehow to give sa family but napupunta lang siya lahat sa vices. yeah. And then you mentioned relationships. Mm. Di ba sabi ko nga, I was in a long-term relationship, but I broke up with him. And then after that, since I was single na, that's also the time when I was so lost with my identity. Tapos, I was trying to find love, Mhm. comfort with relationships. So I tried, Makipag-relationship ulit. yeah, dun sa industry na yun. Mm. So parang I welcomed everyone who would try to court me or kaya lahat ng makakapagpakita sa akin ng tawag dun, that they like me, I would welcome them. Parang walang boundaries, walang restrictions. I was just allowing myself to be consumed by a lot of things. Okay. So parang yun yung no? Parang makikita mo kasi yung track ng life that sinasabi kasi natin dito sa atin, di ba? Pag 18 ka na, malaya ka na. To do the things na gusto mong gawin sa buhay mo, work, or yung mga bagay-bagay na gusto mong makuha sa life mo. But little did we know, di ba, minsan, or mostly sa life natin, yung freedom na yun is very deceitful. Oo. Kasi either it will build you or it will destroy your life. Kaya yan, di ba? Like the freedom na sa tingin mo, nung 18 ka na, meron ka, pero you were not careful. Yeah. Kaya napunta ka sa ganong classic experiences and yung iniisip mo na makapag-provide lang sa sarili mo, hindi mo na alam na doon na pala umikot yung mundo mo and nakukonsume ka nun. So, ano yung feeling like seeing your life before? Are you happy doing all those things? Of course, I would not be honest pag sinabi kong hindi ako naging masaya, no. There were points that I know that I was happy. Pero there were more moments where I was questioning all my life decisions and I was feeling empty. It's not being happy. It was more of the feeling of not Fulfilled. yeah, walang fulfillment. Parang merong kulang. Oo, yung parang, okay, andito na. Kumikita na ako ng malaki. At the time. Yeah, kasi syempre yung BPO before, parang siya yung kasi pinakamalaki. Diba? Tapos wala ako ibang ginagastosan kasi nakatira naman ako sa mga magulang. Tapos wala nga akong binibigay masyado. Like, siguro bibigay ako, naalala ko, kasi 1,000 lang, ganun. Akalain mo yun. Tapos 1,000 lang. Tapos the rest is for me. Tapos mapupunta lang lahat yon sa bisyo. Parang, yan, wala nga akong yatang nabili or kahit na anong, kung may nabili man ako, pang bisyo nga. Ganun siya. So yung emptiness na yung parang kulang sa life mo na yun, at what point na narealize mo na hindi mo siya nahahanap sa vices or sa mundo or sa friendship or sa relationship? Kasi you've tried everything and yet you still feel like you're not satisfied, walang fulfillment. When was the time na parang sabi mo is enough, I want to go back with the Lord? I think 5th month na to nung nung 5th month ko na dun sa job. Tapos I entered this relationship na sobrang alam kong it is wrong. I think that's when it hit me that ano bang pinagagawa ko sa buhay ko? Tapos, doon ko na na-realize na ano ba yung purpose ko. I think mainly din kasi, relationships talaga, that's where I tried to pour out everything in me. Tapos, nung naramdaman ko na parang sobrang empty ko, doon na ako napatanong, ano bang sense? Ba't pa ako nabubuhay sa mundo? Kasi meron ka ng relationship, pero bakit meron pa rin emptiness? Parang gano'n. Oo, na hindi naman kayang punan. Ganun siya. So, I still remember it was like, lasing yata ako, no? Tapos, nasa room ako. Tapos, tinanong ko talaga din yun sa sarili ko na, may purpose pa ba lahat? And, ganun din yung parang, tapos dun na ako napatanong kay Lord. Okay. First time ba yun? Yun yung first time na parang, I tried praying and asking na, Lord, ano pang purpose? Kasi kung wala, kung mararamdaman ko rin lang ba naman tong pain na to, tong emptiness,
di, sige, sa hell na lang ako pumunta. Oo, naalala ko pa, ulit-ulit ko pala yung sinasabi sa Sinasabi. sarili ko nun na, okay lang kung sa hell na lang ako pumunta, kung ganun din naman yung feeling dito na parang hellish na siya. Hell type yung experience mo dito sa mundo. Oo, di, doon na lang din ako. Parang inaccept ko ng ganon. So yung mga experiences mo na yun, dahil yun nga, like, doon kasi yung moment ng life natin na masasabi natin, when we are at the lowest moment of our lives, doon tayo talaga Lord, di ba? Oo. Even nung mga previous na mga life natin is hindi naman natin, hindi naman tayo nagpipray, hindi naman tayo nagbabasa or going to church, but at some point, doon natin na-realize na, pagka lost ka na, pagka you feel defeated sa life mo na parang wala ka nang mapuntahan, yung talagang, ano ba yung purpose ng life? Doon ka talaga mapapalord di ba? Mapapapray. Yeah, you're right. Pero nung, kasi nung time na yun, parang yun na lang, siya na lang yung last call ko, feeling ko. And, like you tried everything, pero walang nag-work. yeah, So parang you give a chance naman, it's time to give Go a chance back. kay Lord. go back to God. And kaya siya go back kasi I grew up naman talaga in a, let's say, Christian family talaga Mhm. siya. Meron ka ng Kasi- background. Oo, like, bata pa lang ako, bata pa lang ako, yung family ko always goes to church Mhm. on Sundays. Mhm. So, meron na akong background and I know the details about salvation, that Mhm. Christ died for me, Mhm. and if you are a sinner, you're going to hell. Kaya siguro ganun yung nasa mind ko nun na I accepted yung fate ko kasi sinner ako and I'm going to hell. Okay, let's just do that. Parang ganun. Pero I still remember na, syempre meron pa rin pag-hesitate sa sarili ko nun. I wanted to end my life. Mhm. I think that's really my breaking point na kaya sobrang lumapit na ako kay Lord asking for, Help. ano ba talaga yung purpose ko? Yun yung pinaka-main question ko kasi talaga eh. Asking that, yung purpose mo, ano yung purpose mo sa life mo? Did God answer you? Before that, yes, God answered it. Pero before that, what happened is, umalis na ako dun sa job ko. Trinay akong offeran na magstay pa for a longer time. Mhm. Like, yun na kasi yata yung time na bawal yung contractual, tapos basta pwede na kayong, like, Full-time full-time na talagang ganyan. Pero I didn't accept it kasi I knew that it was also the environment who, Lead you malaki astray. yung influence. Oo, malaki yung Ah. influence. Siyempre, hindi ko naman isisisi lahat sa environment mo. It was, it's only me, pero, Kasi yun nga, parang mas malaking offer. Di ba? Most of us, of course, parang we want na mas malaki yung offer, mas malaki yung kita. at saka ano na siya, kumbaga full-time, siyempre, ano na yun sa career ko, parang ganyan. Secured na kumbaga. Oo, like, may work na ako, ganyan, na hindi ko na kailangang isipin. So, pero hinindaan mo pa rin. Yeah, I said no, kasi, yun na talaga yung alam ko that, Turning What- point. what was I doing in my life? Parang wala nang tama akong magawa. Ganon. So, hindi ko in-accept. And then, try ko ulit na bumalik kay Lord. Mm. Kahit na parang hindi ganun ka-ready yung heart ko. Bakit hindi siya ready yung heart mo? I think, takot ako na I know that I have to do a lot of giving up Okay. para bumalik kay Lord. Mm. Parang ganon. Parang okay na ako kasing labeled ako na masamang klaseng tao. Parang nagigits ko yung sinasabi mo. Dahil yung nahihiya tayo kay Lord kasi parang gusto natin na maging okay muna. Oo, diba? yun Bago bumalik eh. kay Lord. Parang, Lord, wait lang, ayusin ko lang muna yung buhay ko. na parang Gusto- feeling natin diba? maayos. Yung parang magpakabait muna ako, magpakabuti muna ako. At yun yung turning point ko. Yung turning point ko na talaga is how did God answer yung tanong ko na yun? Ano yung purpose ko in life? It's so funny kasi parang nasa house ako ng friend, tapos meron siyang libro na nandun sa tabi ng bed niya. Tapos familiar sa akin yung title. Ang nakalagay is, baka familiar din kayo, The Purpose-Driven Life. By Rick Warren, guys. Yeah. Kasi yung pinaka-question doon is, what on earth am I here for? Oo, yun yung ano niya. So, very familiar sa akin yung title, pero kulay white kasi siya, yung bagong version. Eh, ang naalala kong version, yung maroon? Oh, maroon. Ano, Red. red? Red. Red. Or maroon. Maroon. Yeah, Oo, yung maroon. maroon So, tayo. parang tinanong ko siya,
Hindi, kalimutan ko na yung mismong tinanong ko, pero basta tinanong ko siya about the book. Tapos parang sabi lang ng friend ko, gusto mo, sa'yo na lang. Ganon. So, kinuha ko siya. Kasi siguro very timely yung ano, pero hindi ko na nga yata maalala na yun yung tanong ko kay Lord. Pero basta kinuha ko lang yung libro. And then I started reading the book. And then that also was the time na parang nag-try na ako mag-attend dun sa church ulit. Okay. And then in that church, ewan ko, very timely na yun yung pinag-uusapan na libro. Yeah. Which is doon ko siya na-meet. Di ba Yeah. yun yung pinag-uusapan natin Doon ko libro? siya na-meet sa church na yun, and we're going through yung the purpose-driven life. That is 90 days challenge actually. So every day, one chapter a day. And so we are going to read it, and parang mag-reflect kami doon, and we would apply it to ourselves. Because ang ganda kasi, guys, i-recommend ko yun, yung book na The Purpose-Driven Life, yung purple, I mean yung red, or yung white is What on Earth Am I Here For? It will help you really navigate or understand or discover yung purpose nyo, written by Rick Warren. Mhm. Within that book, ano yung parang maalala mo na topic doon na parang point talaga na masasabi mo that, Lord, I will surrender my life to you? I can't remember yung specific words that I read in the book, pero doon nasagot yung tanong ko kung ano ba yung purpose ko sa mundo. And that's to know God and to let Him be known to others. Oh. That's when it hit me that that's why God created me, is because He wants to have a deep relationship with me. Gusto niya makilala ko siya. At sa pagkilala ko sa Kanya, mas makikita ko kung gaano ako ka-importante, gaano niya ako kamahal, gaano kalaki yung ginawa niya para sa akin. Would you say na yun yung pinaka parang encounter mo kung sino si Lord sa buhay mo? Oo, naalala ko prayer meeting yun. After ng prayer meeting natin, Wednesday siya, around October na to. Tapos, after ng prayer meeting, pag-uwi sa bahay, I ran to my room, tapos I cried. Lord, finally, ako, this is the moment I am going to give my life. Oh, wow. At daming beses ko na kasi itong ginawa nung bata ako. Sabi ko nga, dahil nag-church kami, ito sinasabi sa amin yung salvation. Pero ito lang yung parang moment na talagang sinabi ko na, real. I cannot save myself from it. It was sincere. It was a time na talagang I just really surrendered everything to God. Kahit na I know na first step pa lang siya. So parang yun kasi, for most of us kasi parang when we say na mostly, syempre yung prayer sinner, di ba? Like, Sinner's prayer. Sinner's prayer. You are praying that you are really accepting the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. But, di ba, for most of us kasi parang nagiging lip service lang siya. Na parang, pinag-pray nga natin yun, pero yung transformation sa life natin ay wala. I think that was because, kung titignan ko din ngayon na I have the knowledge is pag titignan ko, because I was only accepting Him as my Savior. Okay, kasi isa-save niya ako from hell. Yeah, for sure. Kasi yun yung parang pinaka na center lang na sinasabi noon, pupunta ka sa hell, so dapat i-accept mo siya, ganon. So pag Yun lang nag-create yung ka talaga ng takot. Oo, parang more of, I was accepting Christ as a Savior only, but not as my Lord. Kaya walang transformation. Pag sinabi mong Savior, ano yung difference niya, Him being a Lord sa buhay mo? Lord, I now know that making Christ as my Lord is making Him the master. Making Him decide for all the things that I will do in all areas ng buhay ko. Kasi guys, when we say that the Lord or Jesus is our Lord, it means our will, we have to die on ourselves. Like yung will natin is isusurrender talaga natin kay Lord. Because God created us in the first place, and He longs to have this intimate relationship with us, and He wants us to be used, diba, for the better, sa purpose ng life natin, for us to experience Him continually. But for most of us, fail na ma-experience yun dahil tayo pa rin yung parang boss ng life natin. We thought that all the things that we do, kaya natin yan, hindi ako yung magaling, diba? But there are times na talagang i-humble tayo ni Lord. And ang ganda lang kasi nang nangyari sa life mo kasi from yung parang pangarap mo na work, diba?
parang God humbled you there. With all those experiences na experience mo life mo, talagang ni-redirect ka ni Lord. Because, nung nasabi mo nga na growing up din, parang natamnan ka ng word ni Lord eh. So, I remember yung passage nga na train up a child the way he should go. So, when he is old, he will not depart from it. So, yun yung isang bagay na kailangan din natin talagang i-focus sa younger generation to just really plant the seed, which is the word of God, so that when they will be growing, yung andun na sila sa tamang age, di ba? And i-redirect sila ni Lord. And yun yung nangyari sa'yo. Kaya I'm very grateful for everyone who tried to really plant seeds in my life. And I cannot remember everyone, pero there were many people that God used para mataniman ako ng salita niya. And in that moment that I was na talagang nasa lowest point na ako ng buhay ko. At saka pero mind you, hindi naman siya yung parang agad-agad naging na ako, nakalimutan ko lahat ng bisyo ko, or kaya na-let go ko na lahat ng mga wrong things, which is wrong notion natin talaga na when we want to go to God, dapat matanggal na natin agad lahat yun. Agad-agad, no? Pero it was a process. It was a very long process. Sure. And I'm still in the process. Of course. But I saw how God really was there for me all along. Yun yung maganda yun, no? Kasi ang promise ni Lord is He will be with us. Hindi naman niya sinabi na in-accept mo ako ngayon, anak, bukas, perfect ka na. Hindi naman ganun eh. So, nakita ko yun and I witnessed that sa life mo. But yung transformation kasi is everyday yan eh, everyday. Because As our long as we character, are here. as long as we are living in this flesh, meron talagang kailangang i-correct si Lord. And so, yun yung question ko, how was the experience nung, of course, day by day na parang tina-transform ka ni Lord sa anong gusto niyang mangyari sa life mo? Marami pa ring mga bagay-bagay na ganun. Pero, one thing is for sure, mas lumakas yung conviction sa akin ng Holy Spirit. Na nagsasabi sa akin na, that's not honoring God, this is what you should do. Especially when I was trying na to let go of my vices. Kasi, hindi siya madali. There were there were a lot of failures din. May mga times na, okay, kunyari, let's just say, 15 days, hindi na ako nakakapag-yossi, ganyan, tapos biglang meron ulit. Especially when I am down, when, alam din ng enemy kung kailan siya a-attack. Pero, I just kept going. I think one thing that I wanted really to cling on to God already. Kahit na alam kong, okay, magkamali ako, babalik ako sa Kanya. Yun yung parang pinaka-klaro sa akin na wala na akong ibang babalikan pa, si Lord lang, kasi siya lang naman talaga makakatulong sa akin. Kaya even if I was failing, kunyari, napainom ulit ako kasi I was with friends, o kaya nagmumura, ganon. I just kept repenting, asking for apology, and I would really try my best to draw closer to God. Yeah. During those time ba is meron kang regret na parang masasabi mo na bakit ganito hindi ko siya natatanggal yung mga vices na yun? Oo, meron din. Parang dumating naman yung time na sobrang andun na yung guilt tsaka nung shame na ano ba yan, Christian ka na, diba? Or God is sa sinasabi mo that you want to follow God, tapos parang that's not showing entirely dahil meron ka pa ring sin that you keep going back to. And it was hard. But like what I said kanina, I was more focused on apologizing and just really drawing back to God kasi alam kong siya lang yung makakatulong sa akin. When we say that we are to love God and love others, we have to receive the love of God and of course, experience natin sa sarili natin. And we have to process ourselves kay Lord muna. Because sabi nga, we cannot give what we don't have. We cannot give the love of God if we don't have the love of God. Diba? So, throughout those experiences, aside from those vices, ano yung mga napansin mo na nag-change sa life mo when you began to follow the Lord? I guess first is
I had that heart to serve people. Mm. I had that heart to share who Christ is with others. Pakonti-konti nag-grow yung heart ko talaga to, kasi alam ko yung pinanggalingan ko eh. Mm. Alam ko yung pakiramdam na wala siya sa buhay Mm. ng isang tao. Alam ko yung feeling na kung saan-saan mo siya hahanapin and then you will just end up failing. Kasi nga, yung void na yun, si Lord lang makakapunan. Through all those years, nagkaroon kasi ako ng isang libro na nabili na binasa, and it pointed me na yung relationship ko kay Lord is more important than the religion. So doon ako mas na-hit na totoo nga Lord, no, kasi because I've been living my Christian life really doing things, yung rules, para lang masabi na I am doing this for you, para lang ma-please ka. Don't take me wrong guys, dahil yes, it's good to serve, it's good to do things in the ministry, but if your heart is nakafocus lang doon, 'di ba, without a genuine relationship kay Lord, parang nakakaano rin siya, nakakapagod. And so nakita ko rin yon na nung nabasa ko yon, nga no, parang namimiss ko yung real relationship ko kay Lord because I'm busy proving things para kay Lord, para lang ma-please siya. I think dun tayo nag-struggle talaga din at first with a relationship with God. That we were trying to do a lot of things for God, but we weren't there growing our personal relationship sa Kanya. Kaya nga, ganun yung nangyari sa mga decisions and actions, past decisions and actions. Pero the moment that when we realize na mas importante kasi dapat siya sa kahit na anong mga bagay. Yeah. Kailangan siya talaga yung priority. Yeah. Priority. Before anything else. Before the ministry, before relationship with other people, before anything. Yeah. Over everything, God should be the first. Doon na mas nakita ko na grow yung relationship ko kay God. When I started to focus more on my intimate relationship with Him. Kailan nangyari yung parang pinaka-pinnacle, ng life mo na masasabi mo na nagkaroon ka ng real intimate relationship kay Lord? Honestly, I think it was just 2 years ago. Yeah. Ano ba ngayon? 2026. 2025, 2024. Yeah. I was going through mental health, grieving sa pagkawala ni Papa. Tapos parang andun din ako sa ng finances ko na, yun nga, because God provided for us nung after ng wedding namin. Parang nakita ko din yung sarili ko na, kamusta? Parang, syempre, tagal ko ng Christian. Parang dapat lumilevel up to, di ba? Yeah. Dati, I was reading the Word, pero I wasn't really very intentional. Or I wasn't too disciplined to do it. Okay. But 2 years ago, when I had that moment of, I think I am a lukewarm Christian. Gusto ko lang na-explain mo yung lukewarm Christian sa kanila. Oo. Lukewarm, pag sinabing lukewarm, in my take, sa pagkakaintindi ko, is sakto ka lang. Yeah. Lahat ng gusto mong gawin para kay Lord, sakto lang. Hindi ka nag-exert ng so much effort. You are playing safe. Yun yung parang pinaka-dangerous sa stage ng buhay natin na Kristiyano, because we are playing safe sa Christian life natin na parang, yun nga, sabi nga sa relation, either cold or hot, mas better yun eh. Diba? Kasi pag hot ka, talaga on fire ka. Pag cold ka, wag na lang. Parang ganun. That parang, wait lang, ang dami mong rason. Kaya dun ko na-realize, ako mismo, nakukulangan ako sa relationship ko kay God. Parang, ito na lang ba talaga yun? Oo. So I wanted to really resurrender, and I want to do things differently. I know that I want to know God deeper. So throughout all those na napag-usapan natin, talking about your encounter kay God, ano yung masasabi mong purpose mo ngayon kay Lord? I stick to that. What Rick Warren said in the book. I don't know if that's the specific word, pero I remember writing that on my wall. Not on my wall, sa paper, tapos nilagay ko sa wall ko, na ang purpose ko na sa buhay is to really know Him and to make Him known to others. So,
nung gusto ko na mag-level up sa Christian walk ko, I want to live up to that. I want to do that talaga. Kasi yun yung goal ko eh. So, dapat yung actions ko, the way I will live, should all, um, should all be directed to that. Kasi secondary na lang yung mga bagay-bagay dito sa mundo. I think pinaka-ano ko talaga kapag sinabing intimate relationship kay Lord is, firstly talaga, reading the Word. Reading the Word, yeah, Kasi devotion. nung first years ng Christianity, ng Christian walk, yes, I read the Word, but I don't really like sit on it, meditate on it, or Study. most of the time parang gusto ko lang buksan siya kasi gusto kong i-comfort ako ni God. Gusto Yeah. kong may sabihin siya sa sitwasyon ko. Oo. Parang ako lang yung kuha ng kuha. Mm-mm. But this time, what I want is, I want to really know Him. Yeah. And knowing Him is knowing His character, yung ways niya. Doon ako mas nakafocus, hindi sa kung ano yung parang magigain ko. Oo. It's more of kung ano yung makikita ko sa kung sino siya. Although, I'm actually gaining from that more. Actually, di ba? When we say na parang gaining Him, sabi nga ni Paul, di ba, sa Bible is that, for whatever gain I had, I counted as loss. For the purpose of knowing Christ, di ba? Everything parang He consider it as dung, that he will gain Christ day by day. Or sabi nga dun, di ba, na what it will profit a man if he gain the whole world but loses his soul. So more important talaga na yung relationship natin kay Lord, knowing Him. And sabi nga rin sa Bible nga na the greatest commandments, which is to answer din yung purpose talaga natin, is to love God above all and love others as thyself. And sabi nga ni Jesus, if you do that, all the commandments and all yung mga pinagsasabi ni Lord sa Bible is nagawa mo na siya. Mm-mm. Kasi actually, loving God, hindi nga natin nagagawa yun eh, di ba? Most important. I think mostly din kasi parang yung sa sinabi ko kanina, parang mas minamahal lang natin yung blessing kaysa dun sa blesser. Blesser, Parang kung ano lang yung natatanggap mo, okay, love ko si Yeah. God. Pero parang dumating din kasi ako sa point na yun nga, na bakit sobrang frustrated ko naman pag di sinagot ni Lord to, Yeah. parang ganito, ganyan. So, dun ko inassess yung relationship ko sa Kanya. So, Kung challenging yung loving God, how much more in loving other people? kaya Diba? kailangan love God muna. Yeah, love God. Pero take note, yung verse na yun is that sabi niya, love others as thyself. Yung sinasabi ko sa kanina that when we love God, we receive the love of God sa atin. So parang we will process ourselves sa love ni Lord in order for us to love other people. Kamusta yung relationship mo kay Lord kung paano mo na-navigate yung life mo ngayon? In those 10 years that in my relationship with God, I can say that yun nga, magmula nung I decided not to be a lukewarm or not to be mediocre with my relationship with God, it changed massively. It has gone to a deeper level. Kasi when I began to read the Word and know Him more, I saw myself more as well. That there were many areas of my life that I have to put under His Lordship. But parang ngayon, nakita ko na syempre, yung dating sinasabi ko na asan yung fulfillment, asan ba yung love na kailangan ko, nakita ko muna yun kay God. Na-experience mo lahat yun. Sobrang iba yung experience of having Him in my life that you just really know that you are secured in Him. Yeah. So for the last question sa podcast natin, worth it ba? So worth it ba na you pursue the Lord, you pursue Jesus than pursuing yung mundong ito? Of course. It was all worth it. And what made it all worth it was, it's really gaining so much of God. And it's really filling that void of who God is. This is what people who has questions about their identity, what's my purpose, this is what they need. Kung ano yung tanong ko nung 18 ako, ganun din ang tanong ng maraming tao ngayon. And this is why I said yes to this podcast, to share that God is all we need. And it was all worth it. Nakita ko yung
identity ko sa Kanya. Mm-mm. Of how much God loves me, that He died for me, Mm-mm. of how much God, actually, He's the one who pursued me, even if I was the one running away from Him. Yeah. But God didn't give up on me.